Sa mga nanonood na katulad ko na wala sa ibang bansa, please pakishare itong video na ito para makarating sa mga dapat makarinig. Uulitin ko ha, lahat apektado ng coronavirus. Lahat. Nasa Pilipinas ka man o nasa ibang bansa ka, lahat apektado ng coronavirus. Okay, magandang gabi sa inyo dyan sa mga nasa Pilipinas, saka sa mga katulad ko na wala sa Pilipinas. Okay, so napanood ko kasi ito kay Raffy Tulfo. So may mensahe lang ako para sa spokesperson ng DSWD na si Director Irene Dumlao. Gusto ko lang itanong, bakit ganyan po ang inyong guidelines para sa pagbibigay ng ayuda na 5,000 saka sa 8,000? Isa sa mga guidelines ninyo o policy ninyo o rules ninyo na kapag ka ang anak ay nasa ibang bansa, kapag may kamag-anak sa ibang bansa, hindi ninyo bibigyan ng ayuda. Bakit? Gusto ko lang itanong bakit. Gusto ko rin i-address itong mensahe na ito para kay Peter Cayetano. Gusto ko kasi na ipaintindi ninyo sa amin ng maayos, lalo na sa amin ng mga wala sa ibang bansa. Kasi kawawa yung pamilya namin na nandyan sa Pilipinas. Sa DSWD spokesperson na si Irene Dumlao, kasi napanood ko siya kay Raffy Tulfo, gusto kong malaman, ipaintindi ninyo sa amin kung tama ba yung guidelines na ginawa ninyo. Kasi isa sa mga guidelines ng DSWD na kung nasa ibang bansa ang kamag-anak, anak o kapatid ay hindi mabibigyan ng ayuda ng gobyerno na 5 to 8,000. Bakit po ganun? Ako, nandito po ako sa Spain. Ang case po namin dito sa Spain ay lagpas na po sa 150,000. Ang case namin dito. Iba pa po yung mga bilang na mga namamatay. Ano po ba ang akala ninyo sa amin? Walang virus dito? Hindi po nagkakakorona dito? Nasa ibang planeta po ba kami kung bakit hindi kami apektado? Yung asawa ko po hanggang ngayon walang trabaho dahil sarado ang mga establishmento. Hanggang 30 pa po kung mag-extend pa po yun ng hanggang Mayo, hindi po namin alam. Ang lockdown, hindi po kami lockdown, pero state of alarm po kami dito. Pero, ang mga establishmento ay nakasarado na. So, ang may mga trabaho lang po dito ay yung mga frontliner at yung mga trabaho esensyales. Gusto naming maintindihan ng mga wala sa Pilipinas na may mga pamilya dyan sa Pilipinas na kung bakit hindi nyo sila kailangan bigyan ng tulong, kung bakit hindi nyo sila pwedeng tulungan dahil nasa ibang bansa lang kami. Ano po ba ang akala ninyo kapag nasa ibang bansa mayaman kami? Kaya hindi kami apektado ng coronavirus? Kaya kung apektado man kami, baka kapagpadala pa rin kami sa mga pamilya namin dyan sa Pilipinas? Yung tatay ko po ay senior citizen na, yung tatay ko. Di ba po dapat may ayuda ang gobyerno para sa mga senior citizen? Pero yung tatay ko po, kausap ko po yung tatay ko nung isang araw. Sinabi po niya na hindi daw sila nabigyan ng ayuda para sa mga senior citizen dahil may anak siyang nasa ibang bansa. Bakit po ganon? Yung pamilya ko na nandyan sa Pilipinas, tanay ko, mga kapatid ko, etc. Lahat sila magkakaiba ng bahay Lahat sila magkakahiwalay. Ang magkakasama lang ngayon sa bahay ng tatay ko ay yung isa kong pamangkin na ilampun ko. Na halos ampunin ko kasi pamangkin ko siya kasi hindi na kaya ng kapatid ko ang sustentuhan. So ako yung sumisustento. So bakit hindi ninyo kailangang bigyan ng ayuda yung pamilya ko na senior citizen, yung nanay at tatay ko? Bakit? Nakakasama lang ng loob kasi wala kami sa Pilipinas pero naandyan pa sa Pilipinas yung aking mga magulang. Nahiwalay naman sila sa bahay ng mga kapatid ko kasi may mga asawa na rin sila, pero yung nanay at tatay ko na may kasamang isang bata, bakit hindi ninyo pwedeng bigyan ng ayuda? Dahil lang nasa ibang bansa yung anak. Alam nyo ba yung salitang bukod? Ako po ay may asawa at anak na nandito sa Espanya.
na nakabuko sa director ng DSWD na si Director Irene Dumlao. Pasensya na kung binabasa ko yung pangalan mo kasi hindi po kita kilala. Hinihiling ko po sa inyo na pag-aralan ninyong mabuti yung inyong mga guidelines kasi kawawa kaming wala sa Pilipinas. Kawawa yung mga pamilya namin na nandyan sa Pilipinas na umaasa sa padala namin. Paano po kami makakapagpadala kung apektado din kami ng krisis? Sa akin, magulang na senior citizen ko ang nandyan sa Pilipinas, pati mga kapatid ko. Paano yung iba na mga nasa ibang bansa na yung ama na nagpapadala sa kanyang asawa para sa kinabukasan ng kanyang mga anak? Paano yung ina na nagpapadala para sa kinabukasan ng kanyang mga anak na wala ng asawa? Paano po yun? Bakit hindi ninyo tutulungan kaming yung mga pamilya namin na nandyan sa Pilipinas dahil lang nandito kami sa ibang bansa? Uulitin ko po, itong tanong na ito, natanong din ng ibang mga nasa ibang bansa na may pamilya dyan sa Pilipinas. Bakit kailangan na hindi ninyo isama sa bibigyan ng ayuda yung mga pamilya namin na nandyan sa Pilipinas dahil lang nandito kami sa ibang bansa? Yung tatay ko, senior citizen na yun. Senior citizen na siya. Hindi siya nabigyan ng ayuda dahil ang sabi sa kanya, yung anak daw niya ay nasa ibang bansa. Bakit ganon? Pakisagot naman po ng maayos. Pakisagot kasi kami ay naguguluhan. Kasi kawawa yung pamilya namin dyan sa Pilipinas. Yung isip namin nandyan sa Pilipinas. Kami na mga wala sa Pilipinas. Kwento ko lang sa inyo ha. Pangalawa na yan eh. DSWD, pangalawa na yan. Dati, 2018 pumunta ako sa DSWD kasi i-apply ko yung tatay ko para sa benefits ng pagiging senior citizen niya. Alam niyo kung anong sinagot sa akin? Doon sa DSWD, hindi daw siya pwede dahil yung anak niya ay nasa ibang bansa. Uulitin ko lang ha, tatay ko yun. Ako, anak niya na nagtayo ng sarili kong pamilya. So, ibig sabihin nyo, nakabukod ako. Ang problem, ang thinking ng mga nandyan sa Pilipinas, I'm sure ito yung thinking ninyo eh. Kaya ganyan yung guidelines ninyo na hindi nyo isasama yung mga pamilya namin sa mga bibigyan ng ayuda dahil ang tingin ninyo kaming mga wala sa Pilipinas ay mayaman na. Huwag kayong ganyan DSWD kasi nakakasama kayo ng loob. Ang pamilya namin na nandyan sa Pilipinas ay parte din, mga Pilipino din. Bakit kailangan ninyong laktawan? Bakit kailangan ninyong piliin? Bakit kailangan sabihin ninyo sa kanila na may anak ka sa ibang bansa kaya hindi ka pwedeng mabigyan ng ayuda? Bakit kailangan mo sabihin doon sa iba na yung anak nila o yung nanay nila o yung tatay nila ay nasa ibang bansa kaya hindi sila makakakuha ng ayuda? Bakit? Alan Peter Cayetano and Director Irene Dumlao ng DSWD, pakisagot lang po kasi kami, yun ang mga katanungan namin na mga wala sa ibang bansa kasi kami nag-aalala kami para sa pamilya namin. Kung kayo dyan na ang case ninyo dyan ng coronavirus victim, infected ay 4,000. Kami dito sa Spain, 100,000 mahigit. What more? Diba? Kung kayo dyan, lockdown pero na lumalabas ang mga tao, kami dito hindi. Hindi ganon dito. Dito kasi takot kami sa multa. Kaya hindi kami lumalabas kung hindi namin kailangan lumabas. Sana naman, huwag ninyong piliin yung bibigyan ninyo ng ayuda. Isama ninyo sa bibigyan ninyo ng tulong yung mga pamilya namin na nandyan sa Pilipinas kasi kailangan din nila ng tulong. Uulitin ko ha, lahat apektado ng coronavirus. Lahat. Nasa Pilipinas ka man o nasa ibang bansa ka, lahat apektado ng coronavirus. Lalo na kami na wala sa Pilipinas kasi hindi lang naman pagkain namin ang kailangan namin problemahin. Walang trabaho, oo, pero kailangan namin magbayad ng renta ng bahay. Kailangan namin magbayad ng mga bayarin namin dito buwan-buwan kasi hindi naman siya suspendido. Sana po naintindihan ninyo yung gusto kong iparating sa inyo. Sana naman naintindihan ninyo ng maayos yung hindi lang naman ako yung ganito yung sentimiento. Sana naman ayusin ninyo yung guidelines. Paki-review po yung inyong mga guidelines kasi parang hindi po siya fair para sa mga pamilya namin na nandyan sa Pilipinas. Sana po mabigyan ninyo ng pansin yung aking mensahe. Maraming salamat.